kalimutan mga kababayan. Yes. Ito mga senador ni Marcos na to. Kagaya nito ni Rapi Tulfo. Naku po. Tagapagtakip at tagapagtabon-tabon po ito ng mga katiwalian at pandarambong at Lahat ay sistematikong gagawin nila. pangungurakot, Tatakpan lang si lalo Marcos. na ang mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong sa kaban ng bayan na kinasasangkutan ni Marcos Jr. bilang mastermind, kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Magkasagwat Pero sila. ano pong ginagawa ng Kasama sila magkakapatid na Tulfo na to bilang mga senador? Pinagtatakpan nila, pinagtatanggol nila ang mga mandarambong at magnanakaw sa kaban. Yan din ang ginagawa mo sa mga radio program mo. Yes, Nagtatapang-tapangan ka pinapahiya niya naman, ang mga tuwag ka tao naman dun eh. talaga. Pero lahat ng ito, nakikita ito ng mga mamamayan. You can act tough, pero alam ng taong bayan, bugok at bulok ang prinsipyo mo. Kakarugos Kasabwat niya. ka ng mga mandarambong at nangungurakot sa kapan ng bayan, and that is the reason kung bakit galit na galit ka doon sa mga hindi pumapayag na sumunod sa kagustuhan mong idiin at pagdiinan Yes, hindi na napiga, nagnanakaw kaya si Sara pinahiya. Duterte Ganun yun. ng kanyang confidential fund. Pero tumakbo ka kayang presidente. Mas gusto nga namin makita yan kung paano ka ingut-ngut Yes. at ilang paso ni Sara Duterte sa isang malaya at demokratikong halalan. O, sabay pa kayo ng kapatid mo. Yes, Mga sila dalawa. kababayan, babawian natin ito. Sila Tulfo na to na mga uplok, ang tawag sa tuplok. No? Peke na mga crusader, kunwari, protector ng mga tao. Ginagamit at kinakapital nyo yan para sa political ambition ninyo. True. At sa inyong karera politika personal, hindi sa kabutihan ng mga mamamayan. Bistado namin kayo. May katapusan din yan. Mga yan eh. Mga kababayan, may katapusan din ito. Yes. Ang mga pagmamalabis, pang-aabuso, kahambugan, at Grabe, ang kahambugan talaga ng mga ng mga politikong ito kagaya ni Rapi Tulfo, Nakakagigil si Tulfo. ng kapatid niya na si Walang Erwin modo. Tulfo na puro abusador sa poder at nagmamayabang at nagmamalabis, lalo na kapag hindi nila gusto ang True. resource persons na pumupunta sa Senado, binabastos nila at binabalahura. So grabe no, itong si Rapi Tulfo sa kaya si Erwin Tulfo, akala yata nila yung ginagawa nila ay nakakagaling sa kanila tingnan. Hindi nila alam na kinasusuklaman na sila ng mga tao dahil sa ginagawa nila, na halatang halata naman. Pero pasalamat na rin at nahubaran ng kulay itong mga Tulfo na to. Yan, di ba, si Mon Tulfo, ay, medyo iba. Pero sino pa ba itong isa? Si Mon Tulfo nga. Si Ben kasi yung medyo iba eh. Si Mon Tulfo, yan yung unang nahubaran dyan eh. Talagang pera-pera lang, bayaran din. Tapos ngayon, itong magkapatid to, akalain mo yun, ipapahiya mo yung, ano yun eh, witness yun eh. Hindi mo kailangan ipahiya. Kung talagang may utak ka lang at talagang kahit pa paano ay nag-aral ka, wala talagang walang modo nga itong Rapi Tulfo na to. Ganyan din si Erwin Tulfo. Yung palang ginawa ni Erwin Tulfo na sinabi niyang kukulyuhan, yung pinagyayaw-yaw niya, na nagsorry din siya. Yun talaga pagkatao niya, yun talaga yung style, yun yung ugali nila. O ngayon, ayan, si Rapi Tulfo, di ba? Hindi nila mapiga yung witness, hindi sumasang-ayon sa gusto nila, so pinahiya na lang niya. Ganyan yung ginagawa niya, yan yung nakasanayan niya dun sa radyo niya, na akala niya, nandun pa rin siya. Kaya hindi talaga, tama yung sinasabi, kaya sila Jason sa sinasabi nila na wala kang karapatan magsuot at maging hukom dyan sa Senado kasi hindi tugma dyan sa ginagawa mo, sa ugali mo. Grabe, nakakagigil. Itong si Rapi Boy Hambog Tulfo Si ay Boy kanyang Hambog. binastos at ininsulto ang testigo, tinawag niyang ano ka ba? Estupido. Grabe. Una sa lahat po, ang ipinapakita ni Rapi Tulfo ay isang kahambugan at isang kawalang galang sa kanyang posisyon. True. Very unbecoming, Yung respeto niya sa unprofessional, sarili and na wala na rin. unethical na uri ng pagkatao. Na akala niya ay nasa radio program pa siya niya o TV program ganyan na kaya po niyang kasi ang ginagawa bastos-bastusin at kaya niyang duru-duruin ang kanyang mga guest doon. No? Pag hindi niya nagustuhan ang mga sagot o kaya may gusto siyang ipakita na pagmamayabang at pagkahambog. Kung may bayag sana si Chis Escudero. Dahil hindi maganda Yes, po at isa hindi pa si tama. Chis, hindi man lang Bakit? yung Ano sinuway bang eh. gusto mong ipalabas? Grabe. May ebidensya ka ba? May ebidensya ba kayo? Doon sa sinasabi Walang- ninyong siya ay inutusan upang gawin ang pagsisinungaling Grabe at itong upang panahon na to ng bangag. idiin mo na nagnakaw si Sara Duterte ng Yes, kanyang kasi confidential hindi nila- fund. kasi hindi nila nagugustuhan Isamantalang na ikaw at ang sinasabi kapatid mo nga ang dapat Ito, oh. may papaliwanag, no, mga kababayan. Una,
Itinuturo po kayo nitong mga former Marines. soldiers na naging security personnel ni Saldico Yes, yung brave na nakakatanggap 18, kayo di umano ng mga okay maleta. na lang. And in fact, lumabas nga ang pangalan ninyo sa investigasyon at mismo doon sa revelations nila Alcantara at nila Bernardo sa Sandigan Bayan, itinuturo ka na nakinabang ka dito sa Yes, kaya ganyan yan. bilyon-bilyon na Kasi mga naman pera pinagtatakpan din sila. na involved sa flood control scam, itong party list na negosyo ninyo ng kapatid mo. Yes, kalain mo. Itong ACT-CIS party list ninyo. At lumalabas nga ang pangalan ninyo doon sa Cabral Files Oh, ayan pa. na napasakamay ni Congressman Leandro Libeste. Ngayon kung mag-asta ka, ay Akala mo napakalinis sobrang mo linis. at akala mo ay wala kang Ito. pahid ng dungis ng pangungurak. Alam naman po namin na tuta ka ni Marcos. True. Kagaya nila Lacson, nila Erwin Tulfo, nila Tito Soto. Pero sana man lang binigyan mo ng kahihiyan kahit konti. Wala nga. Ang posisyon mo Walang kahihiyan kahit bilang konti. senador at bilang public official na mataas ang katungkulan sa gobyerno. At hindi pwede yung ginagawa mo na binabastos mo mga tao o mga testigo na nag-a-appear dyan sa may Senate Impeachment Court. Una sa lahat, hindi mo kami pagmamayari bilang Oo. mamamayan. Ikaw ay pagmamayari ng taong bayan. Yun. Sapagkat tinihiram mo sa mamamayan ang iyong posisyon. Hindi ka magiging senador kung hindi ka binoto ng taong bayan. Pero ang posisyon mo ay hindi yan lisensya True. para ikaw ay Parang manghamak, bastos ng tao. mangbastos at manginsulto ng mga tao na sa tingin mo ay mababa. Ilang ulit mo na ito ginagawa dyan sa Senado. True. Kung akong testigo mo, sasagutin talaga kita. Kung akong nakatestigo doon, bakit mo ko tatawaging estupido? Baka ikaw ang estupido dahil Kulong hindi ka mo na alam naman ang ka, tamang Eric, kapag pag-uugali ikaw ng ang isang testigo. senador. So, ayan na nga, di ba? Talagang hindi talaga bagay na maging senador tong mga tulpo na to. Bakit ba kasi naglagay ng senador na ganyan? Hindi na niya nirespeto yung pagkasenador niya dun sa attitude na ginawa niya. Akalain mo sasabihin mo ng ganun na hindi ka naman binabastos ng tao. Hindi nyo lang nagustuhan yung sinasabi niya at hindi sang-ayon sa gusto nyong mangyari. Kaya ganyan. Sabi nga hindi nyo mapiga, kaya pinahiya mo na lang, di ba? Anong klaseng tao ka naman? Tapos, grabe, ang tagal mong naloko yung mga tao na ang pagtingin sa inyo ay kayo tumutulong, ipagtatanggol niyo yung mga naaapi. Ngayon, pera lang pala ang katapat niya. Sobra-sobra palang pera ang nakuha nyo. Mula nung eleksyon, mula pati doon sa party list nyo hanggang ngayon. Kaya gumanyan kayo. At saka ito nga sinasabi ni Kyle, talagang kayo ay kasangkapan ni Marcos Jr. para pagtakpan sila. At ginagawa nyo ang lahat para mapagtakpan siya kasi nga kasagwat rin kayo. May pinagtatakpan rin kayo kaya kayo ganyan. Halos maging ulul na kayo sa kakatakip nyo dyan. Mapagtakpan yung mga pinagagawa nyo. Pero lalabas at lalabas yan. Kasi nga napakasama ng ginawa nyo at napakadaming naapektuhan tao dun sa pagnanakaw nyo. Akalain mo yan? Ikaw, grabe ka grabe, akala mo ang dami, sagwa talaga kayo. Si Erwin Tulfo, saka ikaw, sinasabi nung mga Marines, tapos sa Cabral Files, tapos yung ibang testigo, lumabas na rin kayo. Tapos ngayon, nagmamalinis ka ng ganyan. Ay, booking na kayo, kayong mga Tulfo na to. Saka may katapusan yung ginagawa nyo yan. Kung ngayon man ay medyo maganda ang katayuan nyo, pumapanig sa inyo yung gusto nyo mangyari, matatapos din yun yan. May pagbabago at may pagbabagong mangyayari. O kaya ikaw, Rapi Tulfo, alam ko may ka na sa heart may tama ka na rin sa heart mo Baka yung kagaganyan mo at takihin ka, hindi mo mapakinabangan masyado yung pera mo. Diba? Grabe, napaka walang hiya nitong mga taong to. Akalain mo yan? Mangmamahiya ka ng tao na wala namang ginagawa sa'yo na hindi mo na nagustuhan yung sagot. Porke ba at hindi sang-ayon sa inyo at talagang sinasabi niya na saka wala pati kayong mapatunayan. Doon kayo galit na galit Hanggang ngayon, wala kayong ebidensyang mapatunayan na nagnakaw si BP Sara dahil lahat ng testigo hindi naman makasagot kahit pa testigo sa kabila. Hindi naman makasagot kung may ninakaw na pera. Yan ang hindi nyo kayang mapalabas. Wala pa rin hanggang ngayon. O, di ba? Tapos yung pulis na sinasabi nyo ihaharap din. Ready na daw. Ready siya to tell the truth. So, ngayon, ayaw nyo. Kasi nga magkasabi ng totoo at lalo masisira ang script nyo. Wala talaga, napakahirap kasi talaga ipaglaban kapag kasinungalingan ang pinaninindigan nyo. Pero kung nasa tama kayo, hindi kayo ganun kahirap. Kasi hindi na kayo mag-iisip kasi ganun naman talaga alam nyo yung katotohanan, di ba? Kung nagsisinungaling kayo, kailangan nyo
magsulat pa, mag-memorize, gumawa ng script, o, di ba? Nagre-reflect yan kung paano nyo, at kung magagaling man kayo mag-depend, katulad ng mga abogado yan, pero pag kasinungalingan, talagang makikita at makikita yan. Hindi naman tanga mga tao eh. At saka, yung iba, napapaniwala nyo pa rin, pero napakadami ng gising sa panahon ngayon. Kaya nga sabi niya, lumaban ka ng presidente, kayong dalawa, ikaw ang presidente, vice president si Erwin Tulfo. Tingnan natin kung mananalo pa kayo. Kahit pa senador na tagilid na kayo dyan sa mga pinagagawa nyo yan, pera-pera lang pala kayo.